Isang call center agent ang nagbibigay ng kanyang almusal sa isang batang palaboy. Ngunit hindi niya kailanman naisip na bigla na lamang mawawala ang bata isang araw. Si Cynthia na may mabait at mahabaging puso, hinaharap ang mga hamon bilang isang call center agent sa isang opisina na hindi natutulog, na matatagpuan sa masiglang puso ng lungsod. Ang panggabing shift ay humihingi ng higit pa sa kakayahang makipag-usap. Kinakailangan nito ang tibay, pasensya at isang tiyak na pagdistansya mula sa nakasanayan ng araw at gabi. Nagsisimula ang kanyang shift bandang alas 10 ng gabi at natatapos sa Bukan Liwayway alas 6:30 ng umaga. Kung kailan ang unang liwanag ng araw ay unti-unting nagpapakulay ng bughaw sa langit, hudyat ng panibagong simula. Bandang alas 7 ng umaga, habang ang kanyang katawan ay nananabik sa pahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Uuwi siya dala ang pagod ngunit puno ng determinasyon. Ang babae ay dumiretso sa kanyang karaniwang destinasyon, isang maliit at mahiwagang panaderya na mahal niya dahil sa init at nakakaaliw na amoy ng bagong lutong tinapay. Hindi nagbabago ang kanyang pagpili ng almusal, mainit na kape na may gatas, malambot na tinapay at cheesecake. Mga pagkaing nagdadala sa kanya pabalik sa mga alaala ng kanyang kabataan. Isang sandali ng katahimikan at kapayapaan bago siya magpahinga sa yakap ng tulog. Habang nakaupo sa mesa at naghihintay ng kanyang order, halos hindi na maidilat ni Cynthia ang kanyang mga mata dahil sa pagod. Ngunit, isang headline sa lokal na pahayagan ang biglang nakaagaw ng kanyang pansin. Dumarami ang mga nawawalang bata sa lungsod. Ipinahayag ng reporter sa artikulo ang mga detalye ng mga kamakailang kaso ng mga batang bigla na lamang naglaho na parang bula. Isang realidad na pilit binaliwala ng lungsod. Diyos ko, kawawa naman ang mga batang yon. Naisip niya, ramdam ang lungkot para sa mga inosenteng buhay na nawawala. Ang maging ina ang isa sa pinakamatinding pangarap ni Cynthia, isang pangarap na tuluyang gumuho nang matuklasan niyang hindi siya maaaring magkaanak. Dalawa ang dagok na kanyang hinarap, ang masakit na pagtanggap sa kanyang realidad at ang pagkakahiwalay nila ng kanyang asawa, na hindi matanggap ang balita. Simula noon, dala niya ang isang kalungkutang hindi maibsan, uhaw para sa isang bagay na hindi na niya maaaring makamtan. Habang nakalubog sa malalim na pagninilay, bigla niyang naramdaman ang isang mahinang tapik sa kanyang balikat na nagbalik sa kanya sa realidad. Sa tabi niya ay naroon ang isang batang lalaki na halatang pagod na sa hirap ng buhay sa lansangan. Tiningnan siya nito gamit ang matang puno ng pag-asa. "Miss, pwede po bang humingi ng piraso ng cake niyo?" Ang kanyang tinig ay halos isang bulong, ngunit dama ang bigat ng bawat salitang tumama ng diretsyo sa puso ni Cynthia. Agad siyang tumugon, kumuha siya ng isang malaking piraso ng cake at iniabot sa bata, na agad itong kinain na parang hindi niya alam kung kailan pa siya magkakaroon ng susunod na pagkain. Nang humiling ang bata ng kaunti pang pagkain, naroon ang hiya sa kanyang boses na para bang alam niyang maaaring nakakaabala siya. Ngunit si Cynthia na hinatak ng bigla ang damdamin ng habag na hindi niya alam na ganoong kalakas sa kanya, ay agad sinabi sa tendera na ibalot ang natitira niyang order. "Pasensya na po, miss. Ayoko po kayong istorbohin." Nakayukong sabi ng bata. Ngunit si Cynthia na may ngiti sa kanyang labi, isang ngiting may halong lungkot at saya, iniabot ang supot sa kanya. "Eto mahal, kunin mo ito." Masaya niyang sabi ngunit may kirot sa puso. Tinanggap ng bata ang pagkain at ngayon ay kumikislap ang kanyang mga mata sa labis na pasasalamat at nagbigay liwanag sa kanyang pagod na mukha. Buong puso niyang pinasalamatan ang babae bago tumakbo palayo, yakap-yakap ang supot na tila ito ay isang kayamanan. Pinanood siya ni Cynthia habang papalayo, ramdam ang isang alon ng tunay na kaligayahan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bagamat pagod, tila naging magaan ang kanyang pag-uwi ng araw na yon at agad siyang nakatulog, puno ng kasiyahang hindi kayang burahin ng pahinga. Ngunit nagsimula itong maulit ng maulit. Ang hindi inaasahang tagpo tuwing umaga kasama ang batang si Justin ay naging isang pang-araw-araw na kaganapan. Tuwing uuwi si Cynthia mula sa trabaho at pumupunta sa panaderya, lagi niyang natatagpuan si Justin na naghihintay sa isang partikular na sulok o minsan ay nasa loob na ng panaderya. Kumikislap ang maliliit niyang mga mata sa tuwa tuwing nakikita siyang paparating. Nagsimula si Cynthia na maghanda ng supot na puno ng iba't ibang masasarap na pagkain para kay Justin. Sinikap niyang magbago ng menu para magdala ng kaunting kasiyahan sa buhay ng bata.
Tingnan mo kung ano ang dala ko ngayon. Tinapay na may Bologna. Ano sa palagay mo? Sabi niya nang may ngiti sa kanyang mga labi. Ang batang si Justine na may kaligayahan na kilala ng marami ay tumawa at ngumiti ng purong saya na tumago sa puso ng simpleng call center agent. Ang mga sandaling kasama siya ay isang uri ng pang-araw-araw na mahika sa buhay ni Cynthia. Isang kabaliktaran ang nakakapagod na araw-araw na routine ng pagtatrabaho sa gabi at ang masakit na mga alaala ng kanyang asawa. Ang pagbabahagi ng almusal sa batang palaboy ay naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang araw. Nagbigay ito sa kanya ng layunin at kasiyahan na akala niya'y nawala na magpakailanman. Habang tumatagal, ang ugnayan sa pagitan ni Cynthia at Justine ay lumalalim. Sinubukan ni Cynthia na makipag-usap sa kanya, interesadong malaman ang higit pa sa kanyang kwento, kung paanong ang isang batang tulad niya ay napadpad sa kalye. Ngunit ang bata ay naging mailap, nagbabahagi lamang ng mga piraso ng kanyang buhay. Mga bahagi ng kwento na puno ng hirap at kalungkutan sa kalsada. Wala nang makakapagtaboy sa akin, sabi ng bata habang ang mga mata niya ay iniiwas sa kanya. Nakaramdam ng matinding lungkot si Cynthia nang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit isang araw, matapos ang isa na namang umaga ng pagsasalo ng kape at tawanan, hindi kailanman inasahan ng babae na iyon na ang magiging huling pagkakataon na makikita niya si Justine. Nagpaalam siya sa bata, nangako na magdadala siya ng espesyal na bagay kinabukasan. Walang kaalam-alam na ang tadhana ay malapit nang makialam sa kanilang mga buhay. Natulog si Cynthia at pagkatapos ay nagising, naghanda para sa trabaho tulad ng dati. Ngunit ngayon, kinakabahan siyang tapusin ang isa na namang mahabang shift. At ang susunod na araw na inaasahan niyang maihatid ang almusal kay Justine ay nagbigay sa kanya ng nakakagaan na init sa puso. Kamakailan, ang batang lansangan ay naging higit pa sa isang pamilyar na mukha sa malamig na umaga. Pinaigting nito ang isang maternal na instinct sa loob ni Cynthia. Ang nararamdaman niya para sa bata ay isang sulyap ng walang kondisyon ng pagmamahal ng isang ina. Isang karanasang labis niyang pinahalagahan higit sa lahat. Ngunit ng sumunod na araw, pagkatapos ng kanyang trabaho, nakaramdam siya ng kaba nang hindi niya makita ang batang palaboy sa kanyang karaniwang pwesto o malapit sa panaderya, mga lugar kung saan naging bahagi ng kanilang pagkikita. Ang pagkawala ng bata ay nag-iwan ng kakaibang kalungkutan sa kanyang dibdib, unang pag-aalala na lumago sa paglipas ng mga oras. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang magpatuloy ang mga sumunod na araw. Nanatiling wala si Justine at bawat umaga na wala siya ay parang isang anino na dumapo sa isipan ni Cynthia. Sa ikatlong araw ng pagkawala ng bata, ang pag-aalala ni Cynthia ay napalitan ng desperadong paghahanap. Sinuyod niya ang mga kalapit na kalsada, iskinita at mga lugar kung saan maaaring magtago ang isang batang lansangan, ngunit wala si Justine roon. Ang lungsod sa kabila ng ingay at makukulay nitong tanawin ay tila walang pakialam sa lumalalim na dalamhati sa kanyang puso. Sa bawat sulok na walang laman, sa bawat sulyap na hindi si Justine, nararamdaman ni Cynthia ang muling pagbabalik ng lumang multo ng pag-aabandona. Para bang sa kung anong paraan, pinili ng bata na iwan siya. Inuulit ang parehong sugat ng pag-abandona na iniwan ng kanyang asawa na tumatak sa kanyang buhay. Bakit ba lahat ng mahal ko iniiwan ako? Tanong ni Cynthia sa sarili habang ang sakit ng nakaraan ay humahalo sa pagdurusa ng kasalukuyan. Ang kanyang isip ay puno ng magulong mga tanong, dala ang lungkot at kawalan ng pag-asa. Hindi ba ako sapat para manatili ang sinuman sa tabi ko, kahit isang maliit na bata lang? Pinagnilayan niya ito habang ang kalungkutan ay lumalalim, mistulang isang hindi imbitadong kasama sa mga gabing walang tulog. Ang pakiramdam ng kawalan ay unti-unting nakaapekto sa kanyang trabaho. Ang night shift na dati niyang natatapos ng may otomatikong kasanayan, ngayon ay tila napakabagal, mabigat na dinadala ng pagkabalisa at alalahanin. Halos hindi makapag-concentrate si Cynthia sa kanyang mga tawag, laging nasa isip niya si Justine. Iniisip kung nasaan siya o kung anong nangyari sa kanya. Subalit ang sitwasyon ay mas lalo pang dumilim ng isang araw habang kumakain siya ng agahan sa panaderya. May lumabas na balita sa pahayagan. Isang headline ang nagsabi na tumaas ng 10% ang bilang ng mga batang dinudukot sa lungsod. Nanlumo ang puso ni Cynthia at agad siyang nilamon ng alon ng pagkataranta. Paano kung isa si Justine sa mga batang yon? Hindi niya maalis sa isip ang nakakapangilabot na posibilidad na maaaring may masamang nangyari sa bata. Tumindi ang takot ni Cynthia nang harapin ang posibilidad na hindi na niya muling makikita ang bata.
Ang maliit na kaibigang hindi niya namamalayan na naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Determinado siyang hanapin ito, kaya't nagpa siya si Cynthia na gumawa ng isang matinding hakbang. Ang imahe ng batang si Justine ay nakatatak sa kanyang isipan at ang kanyang puso ay kumikirot sa alalahanin. Pagkatapos ng isa pang shift, agad siyang pumunta sa pinakamalapit na pulisya. Ang umaga ay tila nag-aalangan pa sa ilalim ng kulay abo nitong balabal at nagsisimula ng mag-umapaw ang mga kalye sa bilis ng pagising ng araw. Ngunit para kay Cynthia, ang mundo ay tila nakasuspendido sa isang kulungan ng pagkabahala at takot. Nang pumasok siya sa istasyon ng pulisya, ang tensyonadong atmosfera at ang mga malamig na tingin sa mukha ng mga pulis ay hindi siya inihanda sa magiging reaksyon. Hindi na kayang pigilan ng kanyang puso ang kagiat ng pangangailangan, kaya't itinaas niya ang kanyang boses. Pinutol ang mga bulungan na pumapalibot sa kwarto. "Pakitulungan po ako, may nawawalang batang lalaki at para ko na rin siyang anak." Sigaw niya, ang boses ay nanghihina sa emosyon. Nagulat ang mga pulis sa biglaang panggugulo ni Cynthia at kumuha sila ng ilang sandali bago nakapag-react. Isa sa kanila na may ekspresyon ng pinagsamang inis at malasakit ang lumapit. "Ma'am, nauunawaan namin ang inyong alalahanin, ngunit kailangan namin ng karagdagang impormasyon. Ano ang pangalan ng bata? Gaano ba siya katagal nawawala? Saan siya nakatira?" Tanong ng pulis, sinusubukang sundan ang tamang proseso. Habang humihingal at pilit na bumabawi sa kanyang emosyon, ipinaliwanag ni Cynthia ang sitwasyon. "Si Justine, isang batang lansangan na may emosyonal na ugnayan sa akin, ay nawawala na ng ilang araw." Sagot ni Cynthia, ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon na halos hindi na niya kayang pigilan. Ngunit ang tugon ng mga pulis ay isang dagok na masakit marinig. "Ma'am, ang katotohanan ay kakaunti lang ang impormasyon at mga resources na meron kami para maghanap ng mga nawawalang bata. Sa tingin niyo ba magsasayang kami ng oras para hanapin ang isang batang lansangan? Baka pumunta siya sa kung saan-saan." Sabi ng pulis na ang boses ay puno ng kawalan ng malasakit. "Ang mga batang lansangan na ganyan, palaging nandyan lang. Hindi namin siya ituturing na nawawala." Bulong ng isa pang pulis, puno ng galit sa sitwasyon. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay parang isang nakakapasong pakiramdam, ngunit hindi siya handang sumuko. Habang lumalabas siya sa istasyon ng pulisya na may mabigat na puso, nagpasya siyang bumaling sa social media. "Please, kung may nakakita sa batang ito, kontakin niyo po ako. Napakahalaga niya sa akin." Ipinost ni Cynthia, may kasamang litrato na kuha niya sa isa sa kanilang mga sandali ng kaligayahan. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, tila walang silbi ang kanyang apila. Kakaunti ang mga sagot at karamihan sa mga ito ay walang malasakit. Ang matinding realidad na walang nagmamalasakit na tumulong sa paghahanap sa isang batang lansangan ay tumama ng malupit kay Cynthia. Iniwan siyang nalulumbay at nawawala ng pag-asa. 2 linggo na ang lumipas mula nang maglaho ang batang si Justine. Bagamat pinipilit niyang manatiling positibo, nararamdaman niyang lalong lumalalim ang kalungkutan. Ang alalahanin at malasakit na nararamdaman niya para sa bata ay tila umaalulong sa isang kawalang katapusang kawalan. Hanggang isang araw ng madilim na hapon, habang naglalakad siya sa mga kalye ng lungsod sa kanyang araw ng pahinga, napansin ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na tao. Siya na nga, si Justine. Hirap na naglalakad, ang maliit na katawan ay puno ng pasa at mga senyales ng paghihirap. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Cynthia patungo sa kanya. Ang magkahalong kaginhawahan at pagkabahala ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. "Justine!" Sigaw niya, ang boses ay puno ng emosyon. Nang makita siya ng bata, kumislap saglit ang kanyang mukha bago ito napalitan ng mga luha. "Okay ka lang ba? Saan ka ba nagpunta?" Tanong ni Cynthia, pilit na pinipigilan ang buhos ng mga tanong na handang sumabog. Ang mga mata ng bata ay nakatingin sa ibaba, puno ng lungkot at alinlangan. Nag-atubili si Justine bago sumagot. "Sumunod po kayo sa akin." Sabi niya na halos pabulong ang boses. Hindi na naghintay ng sagot at nagsimulang maglakad ang bata. Dinala niya si Cynthia sa makikitid na iskinita at mga kalsadang hindi pamilyar sa kanya. Hanggang sa makarating sila sa isang tagong lugar, isang improbisadong kanlungan sa gitna ng mga anino ng lungsod. Doon, nakita ni Cynthia ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang puso. Walang anuman sa mundo ang naghanda sa kanya para sa kanyang nasaksihan. Isang batang babae ang nakayuko sa isang sulok, mga 4 na taon ang edad. Ang takot at pagkabigla sa kanyang mga mata ay agad na nakakuha ng atensyon kay Cynthia.
Magulo ang kanyang itsura, marumi at ang mga damit ay punit-punit tulad ng kay Justin. Tumingin ang batang babae kay Cynthia at pagkatapos ay kay Justin. Parang naghahanap ng seguridad na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mundo. Takot na takot siya. Sino siya, Justin? Tanong ni Cynthia habang maingat na lumapit. Ang mga luha ay nagsimulang magtipon sa kanyang mga mata. Siya po ang kapatid ko. Ang maliit na batang lalaki na tila nahirapan ay nagbigay daan sa isang matinding pag-amin. Matagal na po siyang gutom. Lahat ng ibinigay niyo sa akin ay dinala ko sa kanya. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Walang masabi si Cynthia. Tahimik siyang umupo sa kanilang tabi. Ang puso niya ay parang nilulukot sa bigat ng revelasyon. Patuloy na nagkwento si Justin. Ang mga salita ay dumadaloy sa pagitan ng kanyang hikbi. Ikinuwento niya kung paano isang araw may mga masasamang tao na nagpilit kunin ang kanyang kapatid. Gusto po nilang kunin ang mga batang tulad namin, yung walang pamilya para walang maghahanap. Paliwanag niya, ang boses ay basag sa pagitan ng mga luha. Lumaban ako para protektahan ang kapatid ko. Pero dahil doon, sinaktan nila ako. Ang mga pasa at sugat sa katawan ni Justin ay nagsilbing patunay sa laban ng hinarap niya para mailigtas ang kapatid. Nandyan pa rin sila kaya kailangan naming magtago. Natatakot ako na bumalik sila. Pagtatapos ni Justin, ang takot ay malinaw na makikita sa kanyang mga mata. Tinitigan ni Cynthia ang dalawang bata. Ang kanyang puso ay umaapaw sa habag at determinasyon. Sa sandaling iyon, alam niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan si Justin pati na ang kapatid nito. Hindi na lamang sila pinag-iisa ng mga agahang pinagsaluhan, kundi ng isang di matitinag na bigkis ng pagmamalasakit at proteksyon. Sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao, siya ay naantig ng tapang at walang kapantay na pagmamahal na ipinakita ni Justin sa kanyang maliit na kapatid na si Clara. Hinarap ni Cynthia ang isang realidad na kailanman ay hindi niya inakala. Ang kahinaan at pangangailangan ng mga batang nasa harapan niya ay gumising sa isang matagal nang nakatagong pagnanais, ang maging isang ina. Bagamat palaging bahagi ng kanyang mga pangarap ang pagiging isang ina at ang maranasan ang pagbubuntis. Hindi niya naisip na ang daan patungo sa katuparan ng pangarap na ito ay magaganap sa ganitong di inaasahan at labis na nakakaantig na paraan. Tara na, umuwi na tayo, sabi niya habang kinakalong ang batang babae at hawak ang kamay ni Justin. Sa kanyang puso, buo ang kanyang desisyon, hindi lamang magbigay ng pansamantalang kanlungan, kundi isang permanenteng tahanan na puno ng pagmamahal at seguridad. Ginawa ni Cynthia ang lahat ng kinakailangang hakbang upang masigurado ang agarang kaligtasan at kalusugan ni Justin at Clara. Siniguro niyang makukuha nila ang kinakailangang medikal na atensyon upang maghilom ang kanilang mga pisikal na sugat. Sa bawat pagpapalit ng benda, sa bawat yakap na puno ng pagkalinga, unti-unting nabuo ang isang hindi natitinag na koneksyon sa pagitan nila. Isang tahimik na pangakong magdadala ng mas mabubuting araw. Ang proseso ng pag-aampon, bagamat puno ng mga balakid at komplikasyon sa byurokrasya, ay unti-unting naging pabor kay Cynthia. Ang malinaw na pagmamahal niya sa mga bata ay umantig sa puso ng mga taong sangkot sa proseso. Sa paglipas ng panahon, naayos ang mga kinakailangan dokumento at legal na hakbang, at opisyal na siyang naging ina na matagal nang kinakailangan ni Justin at Clara. Ang bahay na dating pinamumugaran ng kalungkutan at katahimikan ay napuno ng tawanan at saya. Ang mga umaga ay nagsimula sa bango ng almusal at masiglang tawanan ng mga bata. Isang pangarap na matagal nang ninanais ni Cynthia sa kanyang buhay. Habang nagmumuni-muni siya sa landas na nagdala sa kanya sa puntong iyon, hindi niya mapigilang mamangha kung paano nagbago ang takbo ng kanyang buhay dahil sa isang simpleng kilos ng kabutihan. Naisip ni Cynthia na minsan, ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng landas. Mga daang hindi natin inaasahan ngunit nagdadala sa atin sa eksaktong lugar kung saan tayo nararapat. Sina Cynthia, Justin at Clara na pinag-isa ng ugnayang higit pa sa dugo ay magkakasamang haharap sa isang kinabukasang puno ng mga posibilidad. Bawat araw ay nagdala ng panibagong pangako ng saya, pagtuklas at pakikipagsapalaran. Sa isa't isa, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang bigis na binuo ng pagmamahal, malasakit at walang kondisyong pagtanggap.